Ako nalulungkot ako talaga sa naganap na ito. Kasi sa kultura natin, para bang hindi natin tanggap sa lipunang ito na ang kapatid ay kakasuhan ang kanyang kapatid. Alam mo, sabi ko nga, ito yung isa sa pinakamahirap na desisyong ginawa ni Kim Chiu. Mas masakit yung puso niya kaysa sa paghahanap ng pera. Sigurado yan. Veteranang kolonista na si Christopher Min nagulat sa natuklasang balita sa magkapatid na sina Kim Chiu at Lakambini. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Kamakailan nga ay nagsampa na ng kasong qualified thief ang kapamilya actress na si Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakambini Chiu matapos madiscovery ang mga serious financial discrepancies sa kanilang negosyo sa Cebu. Sa latest vlog nga ng veteranang kolonista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan nalungkot sila sa desisyon na ginawa ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid. Itong susunod nating paksa, ako nalulungkot ako talaga sa naganap na ito. Kasi sa kultura natin, para bang hindi natin tanggap sa lipunang ito na ang kapatid ay kakasuhan ang kanyang kapatid. Ito po yung nangyari sa pagsasampa ng demandang qualified theft ni Kim Chiu sa kanyang ate Lakam. Yun ang nakakalungkot. Ate niya yung dinimanda niya. Itinuring niyang parang nanay nang maulila na sila sa ina. Diba? Pero alam mo, nahahati ngayon sa dalawang panig ang ating mga kababayan. May mga nagsasabi na, bakit naman ganyan si Kim, kapatid niya, iisang dugo sila, iisang sinapupunan ang kanilang pinagmulan, ba't pa niya kinasuhan? Sa kabilang panig naman, merong mga nagsasabing, kapag pera na ang sangkot sa usapin, walang kapakapatid, walang kaikaibigan, na totoo naman po. Kasi nga po, ang sangkot po dito ay napakalaking halaga. Milyones po itong hinahanap ni Kim na ito. Na siyempre, gusto naman niya ng may paliwanag. Diba? Siyempre. Saan napunta? Oo naman. Gusto malalaman talaga yun. Siyempre, kahit naman sino na lalo na pinagtrabahuhan mo ito ng mahabang panahon. Na ginawa ni Kim. Oo, na ginawa ni Kim. Nag-ipon, itinaguhid ang pamilya at mga kapatid. Tapos ito na, dumating pa sa puntong, alam mo yun, yung napakasakit. Ang sakit-sakit talaga. Hindi mo talaga malubos maisip paano kung tayo nasasaktan paano pa kaya yung pakiramdam niya? Sa patuloy nga ng paksa ni na Christopher Min ay nabanggit nila ang napakahirap na desisyon na ginawa ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid na si Lakam na napakasakit sa kanyang kalooban kumpara sa pera na kanyang hinahanap. Alam mo, sabi ko nga, ito yung isa sa pinakamahirap na desisyong ginawa ni Kim Chiu. Mas masakit yung puso niya kaysa sa paghahanap ng pera. Sigurado yan. Dahil alam naman po natin kung gaano kaganda ang puso nitong si Kim sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kapatid. Wala po tayong masasabi talagang palso pagdating kay Kim Chiu. Pero 49 cases? Bakit 49 cases? Ang dami nga siguro. Siyempre alam mo naman si Kim kasi maraming mga negosyo yan sa Cebu O kaya siguro iba-iba't mga negosyo. Iba-ibang pagkakataon. Iba-ibang Malamang kasi kung 49 yan. Kasi kung isang beses lang nagawa parang yan. count din yan sa libel, di ba? Kung ilang ulit mo na sinabi sa ere, isang count yun. Iba-ibang counts yun pag iba-iba din ang yung sinabi. Para masabing 49 cases, napakakapal nitong ano na to, matindi to. At sigurado ako sa 49 na yan, napakalaking halaga ang nawawala. Daang milyon. Sigurado yun. Daang milyon ito. Sa dulo nga ng paksa ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang nakuhang balita ukol sa halagang pinaghirapan ng aktres na nawala dahil sa ginawa ng kanyang kapatid na si Lakam. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Iba-iba nga yung naglalabasan. Merong sobra-sobra, umabot ng 300 million. Meron man nagsasabi 150, merong 120. Kahit piso po ang nawala sa isang pinagpaguran nating pera, mahalaga po sa atin yan. Kaya itong ginawa ni Kim Chiu na ito, kahit napakasakit sa kanyang kalooban nito, kailangan niyang gawin. Tsaka alam mo ito, yung ginawa ni Kim Chiu nito, hindi ibig sabihin na mali si Kim Chiu dito.
kasi dugo niya, kapatid niya. Sila ka. Alam mo ito kasi, likas na ito sa Pilipino yung mga ganyan eh. Di ba? Naririnig naman natin yung mga awayan sa lupa. Ang dalawa singko yan. Diba? Yung sa mga mana, di ba? oo. Nagkakapatayan pa nga yung iba. Oo. Di ba? Pero ito po kasi yung pagtatanggol dito ni Kim Chiu sa nawawala niyang salapi. Una, yung pinaghirapan niya ng maraming taon. Paglabas po niya ng PBB House, nagsimula na po siyang kumayod na parang kalabaw. At yan po ay hindi niya sinasarili para sa kanyang pamilya ito. True. Pati sa kanyang dakilang ina pumanaw na sumalangit nawa, siya pa rin ang nagligtas sa problema na matagal na dinala ng kanilang pamilya. Tsaka kung babasahin mga comment, ako ang huling basa ko, kawawa naman si Kim. Alam naman ng ate Lakam niya kung ano mga pinagdaanan niya sa relasyon at buhay nila. Oo, yung integridad ng pinaghirapan po na pera, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit napilitan, sabihin na nating napilitan, si Kim Chiu nakasuhan ng kanyang kapatid na si Ate Lakam. Tapos, yung mga taong nagtatrabaho sa kanya, yung mga empleyado niya. Yun ang inaalaala niya. Livelihood yun. Yun ang unang concern niya talaga eh. Pag hindi nabawi ito, malamang babagsak ang negosyo, maraming mawawalan ng trabaho. Tama, oo. Samantalang kinuha nga niya ang mga taong ito para makatulong siya. Totoo. Kaya tingin ko dito, hindi naman ito gugustuhin ni Kim na i-didemanda niya si ate niya Lakam. Kung siguro, ang gusto niya lang siguro baka malaman, kasi di ba ilang business na sila nag-uusap nito, hindi dumarating si ate Lakam. Nag-reach out naman daw si Lakam. Pero wala silang pinagkasunduan. Oo, parang nag-usap naman sila, nagkaroon ng komunikasyon, nag-reach out naman kay Kim. Kaya lang, hindi ganun kasimple yung pagre-reach out eh. Kailangan detalyado malaman niya kung saan napunta ang perang pinaghirapan niya. Diba sabi nila, pera lang yan eh, madaling kitain. Pero yung pagiging magkapatid, dugo yan na nag-uugnay. Opo, totoo po yun. Iisang sinapupunan ang kanilang pinagmulan. Iisa lamang po ang klase ng dugo na nananalaytay sa kanilang magkapatid. Pero kapag ka po ganito na at nawawala na ang ating tiwala, di ba? Talagang kailangan mo talagang gumawa na ng hakbang na legal. At saka ilagay natin ang sarili natin kay Kim. Kasi siya yung napagod, nag-ipon, nangarap, nagtiwala at nawala. Diba? Yun. At sa mga nakarang episodes po ng SNN, nabanggit na po namin kung bakit at paano nangyari ang ganito. Nabanggit na natin yung kanyang pagsusugal. Nagsusugal ang kanyang ate. Diba? Kung saan napunta kayo, nakikita niyo siya. Kung saan pupunta yung pera. Yun lang naman siguro yung gusto malaman ni Kim Chiu dito eh. Kung siguro tatanungin si ate niya Lakam kung saan ba napunta itong pera, bakit nagaganito na lang, bakit ganito lang na natira, bakit hindi mo inaayos ito. Siguro baka hindi ito nasagot ni ate Lakam. Oo, dahil may komunikasyon na para walang pinagkatapusan. Meron nga nagsabi sa akin, sana na lang siya kaysa sa nagsugal. Pareho pong hindi pwede. Parehong hindi maganda at magsugal. Pareho po, wala tayong pipiliin dyan. Pero yun din ang kanilang sinasabi. Ang laki-laki nitong perang ito. Kasi yung pagkasabi niyang substantial amount. Grabe yun. Napakalaking halaga nitong hinahanap niya. Diba? Kami po, dahil kilala namin ang puso nitong si Kim Chiu, mas matindi ang pangunawa ko sa kanya. Kasi ang perang pinagpapaguran po talaga na pinangarap niya talagang maiahon ng kanyang pamilya. Perang pinagpaguran, pinagsikapan, inipon. Talaga pong napakamahalaga nun. Totoo. No? Ang makaka-relate lang talaga nito yung mga taong yung tumayong breadwinner sa pamilya. Totoo. Oo, na hindi ka nagdamot sa mga kapatid mo, tapos ganito pa ang ibinalik sa'yo. Yun ang pinakamahirap na pakiramdam ngayon ni Kim. Mapakasakit nun. Mas masakit nga siguro yung nararamdaman niya ngayon kesa doon sa pagkawala ng pera. At alam mo, nakashade siya, di ba? May nakapagkwento sa akin, papunta pa lang sa piskalya ng Quezon City, humahagulgol na si Kim Chiu. Yung paghagulgol po na yon ay isang pagpapakita na ayaw niya ang kanyang gagawin pero kailangan at nararapat. Yes. Ganun yun di ba? Masukal sa kanyang kalooban na sarili pa niyang kadugo ang kanyang kakasuhan pero hindi naman siya gagawa ng ganito, di ba? Sabi ko nga kahit magkakapatid, meron dapat na boundaries na tinatawag. Nagmamarka po tayo ng linya hanggang dito lamang. Kapag umigtad po doon, hindi na tama yon. Kasi may komunikasyon kayo na
eto lang yung boundaries ko. Yun po ang tunay na pagmamahal. Nagre-respeto ka ng boundaries ng bawat isa. Di ba? Oo. Dapat kasi naging wise ito si Ate Lakam, no? Kasi di ba nung... Nakita naman niya kung paano magtrabaho yung kapatid niya. Oo. At saka yung, alam mo yung pinagmulan. Magmula nung sumali-sali sa PBB. Alam mo yung ang tagal. Tapos ngayon, sa panahon ngayon kasi nito, si Kim, di ba na iniisip niya na, ay, kailangan ko makita ni aayusin ko na. Kasi unang-una humihina na ang pelikula. Di ba? Umihina. Di ba dumarating Pero kasi... kumikita pa rin naman yung mga ginagawa niya. Kumikita, pero di ba? Pero yung fallback, yun, di ba? yun ang nasaan na yung bago. Ang kasama niya nung magsampa ng kaso, si Twinkle. Yung isang kapatid niya, tsaka Bayaw, yung asawa ni Twinkle. Hinahanap nga natin doon sa inaugurasyon ng kanyang bagong kumpanya sa Cebu, si Lakam. Di ba sinabi nga natin, siguro hindi pa rin naaayos. Kasi kung nagkaroon po ng malinaw na komunikasyon, dito napunta yung pera, dito napunta, pagbabalik ta rin. Ayun. Di ba? Yan ang pinakamaganda kasi. Pagbabalik ta rin. Kasi I'm sure napakalaki nang nawala. Kung ano man din yan, mapapatawad naman yan kung merong tamang pag-uusap at tamang paliwanag yung hinihingi ni Kim. Mapapatawad yan. Tsaka kung sasagutin niya lang ang mga tanong yun lang naman kanya, siguro. Diba? Tsaka alam mo, di ba sabi natin, pinakamahirap at pinakanakakahiyang dahilan ng away, ang pera. Oo. Di ba? Ang pera talaga pagka, ayoko na lang magsalita pero pinakapangit na dahilan yan. Pero di ba nga sabi mo, yan yung pinakamadali. Pag tungkol sa pera, Dahil merong kabayaran. Oo, may kabayaran. Oo. Pero yung tiwalang nawala kasabay nung pera, yun ang pinakamahirap. At saka di ba Napakahirap nun. mayroong kasabihan na sabi, kung gusto mo masira ang pagkakaibigan mong dalawa, pahiramin mo siya ng pera. Totoo yun. Oo, diba? At saka, ang pera po, tool po yan. Talaga na ibibigay ang convenience natin. Ang kagustuhan natin, di na tayo mag-iisip pa kung saan kukunin. Meron na tayong hawak talaga. Pero ang pera ay hindi dinidiyos. Inaalipin yan. At ganoon ang ginagawa ni Kim Chiu sa kanyang kinikita. Inuna niya ang kanyang pamilya. Kaya sa mga nagsasabi po na, Kim Chiu, kapatid mo yan, bakit mo kinasuhan? Baligtarin po natin ang sitwasyon. Kayo si Kim Chiu, ganyan na nangyari sa inyo. Milyones ang nawala. Hindi kayo gagawa ng paraan para makita kung nasaan. Di ba? At saka may nagsasabi pa rin naman, oy Lakam, kapatid mo. Yung kinuha Sana sa iba ka na lang gumawa. gumawa. Di ba? Ganun din naman nila. Kapatid mo yan. Yan yung tumutulong sa inyo. Tapos ginanyan nyo pa. Kaya nga. Totoo yun. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!